Nothing. Nothing? Yeah. Ah. What is made this? Yeah, nothing. Where is she? Ang reklamo, amoy daga, patay na daga. At ang suspecha niya, nasa ilalim ng baseboard heater kaya binaklas ko yan. Pero wala. Wala kaming nakita. Yes. Where is she? I don't. False alarm. But anyway, hindi naman sayang yung oras ko mga dreno. Kasi regardless kung ano yung makita ko ron, babayaran naman ako. Kasi per oras, hindi mahalaga yung resulta ng trabaho. Tama ba sabihin yun? Hindi, ang mahalaga may bayad pa rin ako kahit walang patay na daga mga dreno. Siguro tsaka ako na ayusin kasi nabaklas yung pintura, tapos lalagyan ko uli ng silicone. Tsaka na uli mga dreno, another day. Another job. Malamlam yung ilaw mga dreno. I think palitin na rin yung ano yun, yung balas niyan. Eto, yung isa, papansin ba? Yung isa sobrang liwanag, yung isa madilaw. Parang papundi na rin tong nasa kaliwa. Parang hindi napapansin no? So, to the next job. Yun, mga no? Natapos din. Ang oras ay 2:24. Okay? Sabi ng amo ko, bigla daw siyang nalungkot nung natanggal yung natanggal yung mga Christmas tree. Pagkatapos na ikwento ko sa kanya na sa atin sa Pilipinas, September pa lang naglalagay na ng Christmas tree, ng mga Christmas light. Sabi niya, really? Sabi niya, 4 months? Sabi ko, yes. Tapos sabi niya, okay, we will do that next time, okay? Tapos may chismis pa mga Andre, no? Kakalipat lang pala nila rito nung 2023. Nabili niya raw to. Ang market value neto is 4.5. Tapos nabili niya ng 3. Ngayon pinapaayos niya kasi ipiflip niya mga Andre, no? Ibebenta niya raw ng at least 5M. Including the kumbaga fully furnished. Sabi ko naman, kung maibibenta niya ng mas mahal pa. Kasi nga, ang dami niya ng pinagawa. Pagkatapos, tumaas din naman yung value ng mga bahay. Nagsimula ako ng, anong oras ako lumabas ng bahay? 10:30. Tapos ngayon, alas 2. Ilang oras? 3 and a half. 4 hours mga dreno. So, yes. Bukas naman magpipintura ako. Medyo yan matrabaho yun mga dreno. Ayoko sana ng ganung ayoko ng part-time na kung saan kailangan ko magtrabaho ng 8 oras. Gusto ko sana 2 oras, 3 oras, katulad neto, 'di ba? 4 na oras. Pero yung higit pa mga dre, parang ayoko na sana kasi nga may full-time na ako, 'di ba? Sawa na akong magtrabaho eh. Sa pera lang ako din nagsasawa eh, 'di ba? Sinubukan ko mag-charge habang kumakain ako para hindi ko na kailangan magbayad ng parking mga dreno. Pero sira yata tong charger na to. Hindi gumagana. Kulay green, ibig sabihin hindi nag-charge yun mga dreno. Hindi naman full charge.
Napakaraming tao. That's all. Thank you. Thank you, Italy. May namit tayo mga Andre, oh. Sir Arnold, kasama ka na sa vlog. Isang taon pa lang daw rito si Sir, no? Sumunod lang kay Mrs. At matagal na daw nanonood sa atin. Sir Arnold, thank you, ah. Shoutout din sa Mrs. mo. Thank you, thank you. Take this. You need? No? Come on, Masa. Hindi ko alam yung sinabi niya. Hindi ko naintindihan. Pranse kasi mga Dre, no? Mas lamang yung mga Pranseng dumarating dito kahit di pa marunong mag-English. But this guy here, you want to join on my video? Ngayon magaling siya mag-English. Yung bata mga Dre dumating dito hindi pa marunong mag-English, no? Ngayon mga isang taon ang galing na mag-English, eh. Daig na daig yung mga magulang mga Dre, no? Magaling talaga pag bata, ang bilis matuto. Oh gosh, kinabukasan na to mga Dre, no? Nag-part time ako dito kahapon. Niligpit ko yung Christmas tree. Ngayon naman kailangan kong linisin yung ano niya, yung taas niya, yung deck. Nakalimutan ko kahapon, eh. Kailangan ko lang hanapin yung pala. Doon ko tinatapon yung snow sa baba, di ba? Kala nyo mababa lang, ah. Andito ako sa 3rd floor. Ito ang neighborhood. Yan. Oh God. Akala ko madaling trabaho yun mga Dre, no? Medyo madami-daming snow din pala. But anyway, buti na lang nakipagkasundo na ako sa kanila ng minimum, no? Okay, ang minimum ko ganito, ah. Kung hindi, saglit ko lang ginawa yun, eh. Wala pang 30 minutes yata, eh. Oh gosh. Ngayon naman, punta naman ako sa isang apartment para magpintura. Kahapon mga Dre, no? Kahapon nagbabasa ako ng comment. Pagkatapos, teka lang, may text. Okay. Nagbabasa ako ng comment, may nabasa ako tungkol sa teka lang, balikan ko mga Dre, no? Ito yung buong comment niya mga Dre, no? Huwag magtaka, professional ang gumawa kaya ganun ang bill. Mga aral ang mga gumawa, may lisensya. Ito yung sa bathroom mga Dre, no? Yung pinakita ko. Sabi niya rin, hayaan mong tao makakita sa galing na sinasabi mo. Maging humble sana, Bakit kaya ayaw mo ng Toyota at Honda? So may problema, huwag mo sabihing ala problema. Katakot kaya yung nararamdaman mo na ganyan, lalo pag may snow. May point siya ron mga Dre, no? Bakit pasahero lang ba tingin mo sa asawa mo? Hindi ganun, kahit ikaw ang magbabayad. Basta may pangbayad. Kung di ka masaya, palitan. Kung wala pang bayad, tiis-tiis na lang, 'di ba? I think ito yung tinutukoy niya pagdating sa desisyon sa pagkuha ng sasakyan mga Dre, no? Bakit pasahero lang ba yung tingin mo sa asawa mo? Comment po to galing dun sa huling video ko mga Dre, no? Yung I'm not a car guy. So pagdating po dun sa trabaho, pagdating sa CR, sa toilet, actually marami naman pong pumuri sa akin. Natuwa naman yung mga tao ron mga Dre, no? Miski yung nagturo po sa akin is licensed contractor. Nag-aral po siya kung paano mag-tiles. So siya po yung nagturo sa akin sa paggawa nun. At ewan ko kung minobola niya ako, pero basically sabi niya, have you been doing this for quite a while? Kasi nga maganda raw yung gawa ko, no? Siyempre hindi ko na i-tape yun, hindi ko maipapakita. Di ba? I mean, acceptable yung gawa ko. At kumbaga professional yung mga gumawa kaya mahal. Siguro may point ka, 'di ba? May mga overhead expenses sila, pero kahit saan tingnan,
parang sobrang masyadong overpriced. Sa bagay hindi mo kumbaga hindi mo masasabi dahil I don't know kung may experience ka sa pinag-uusapan natin o sa tinutukoy ko o kaya may personal kang kaalaman. Kasi once na nakita mo kung ano yung trabaho, baka mapaisip ka rin I mean, nagkabit lang sila, nagbaklas sila at nagkabit ng mga toilet bowl tapos nagkabit ng panibagong linya. Hindi nila ni-renovate yung buong toilet. Okay? Nagkabit lang sila at nagbaklas. But anyway, siguro tama ka, professional tsaka yung negosyo. Sa bagay yung lugar na yun mga dre, mamahalin kasi yung lugar na yun Yung street na yun, yung isa sa pinakamahal na postal code dito sa amin. Siguro kaya ganun din yung presyo ng contractor. 'Di ba? Pagdating naman sa tawag dito, yung sa pagbili ng sasakyan, naalala ko dati mga dre nung nagtitingin pa lang kami ng sasakyan. Sabi ni Jocelyn na gusto niya ng mga dre, parang Grand Highlander o Sienna. Alam ko yung presyo okay. Tsaka kung sakaling kukuha ko ng sasakyan, ayokong mang-abala na wala akong pambayad, magbayad ka. 'Di ba? I mean, ako mga dre kumbaga, so ako yung pipili, ako yung magde-decide dahil ako yung mahihirapan. Tsaka sinabi ko sa kanya na hindi porket tumaas yung sweldo mo ng konti is bibili ka ng mas mahal na sasakyan, edi yung sweldo mo, itinaas ng sweldo mo, mapupunta na sa sasakyan. So baliwala. At sa maraming pagkakataon, kulang pa yung itinaas ng sweldo kesa kumpara doon sa bibilin mong sasakyan, di ba? Nag-upgrade ka ng sasakyan So kulang pa yung tinaas ng sweldo mo. Lastek, akala mo malaki yung mga dre paano ba? Sabihin nating increasean ka ng $5, okay? $5 an hour. Pakalaki nun mga dre. Ewan ko, baka manager ang tinaas nyo nun pag ganun yung increase nyo. That is 5 times 8 equals 40. So $400 mga dre ang in-increase sa'yo every 2 weeks. Tama ba? Every 2 weeks. Sa isang buwan, magkano lang mapupunta sa'yo ron? Baka 600 or 700 after taxes. Tapos kukuha ka ng sasakyan na ang hulog mo is sobrang mahal. So doon mapupunta yung in-increase ng sweldo mo. It doesn't make sense, 'di ba? Kaya ako talaga yung mga dre ipinilit ko itong sasakyan na to kasi komportable yung pagbabayad ko 'di ba? Kinumpute ko na bago pa ako nag-commit sa sasakyan. Kinumpute ko na kung magkano. Tiningnan ko na rin yung insurance. Isang dapat yung isaalang-alang is tingnan nyo muna yung insurance ng sasakyan na gusto nyo bago nyo bilhin. Natutunan ko yan kay Kuya Puto. Kasi nga, once na nabili nyo yung sasakyan at sobrang mahal ng insurance, hindi nyo na may ibabalik yung sasakyan 'di ba? So, dapat mas magkaroon ng malaking factor yung presyo ng insurance sa pagde-decide nyo mga dre sa pagbili ng sasakyan. Imagine nagbabayad ka ng magkano? 1,000 isang buwan sa sasakyan mo, tapos yung insurance mo 300, 400, 'di ba? So ewan ko kung gaano kalaki yung sweldo nyo para hindi kayo masaktan sa ganong klaseng bayarin. Kasi para sa akin mga dre yung bayarin na 500 sa sasakyan sa isang buwan, yun medyo kumbaga manageable mga dre tapos dagdagan ng insurance na 200, di ba 700 na yun, ang laking budget na nun. Pero somehow yun medyo manageable yun. Pag ang sasakyan ko nasa 700, 800 na, na yun mga dre parang mabigat na sa loob ko yung pagbabayad nun. Alam niyo yun, tapos pa, marami ka pang idadagdag na gastusin dun di ba? So hindi ko hahayaan na mangyari o malagay ako sa sitwasyon na kung saan magsasuffer ako financially for the sake of sasakyan mga dre o kaya yung parang maimpluwensyahan ka ng ibang tao sa gusto mo, kumbaga mapapayag ka na, sige yan na yung kukunin ko. Hindi maiwasang magkamali, acceptable naman yun, wala namang perfectong desisyon, wala namang perfectong sasakyan, di ba? Kahit bagong sasakyan nasisira, mas lalo pa kaya yung second hand na sasakyan. So nasa lang yun, kumbaga nasa
nasa acceptance nyo lang siguro, no? Lahat ng sasakyan masisira eh. It's a matter of time, 'di ba? Kung masisira yung makina ng bagong sasakyan o nung mga digas na sasakyan, so ang buhay nito is battery, darating sa punto na masisira rin yung battery nito. Pero hindi kasing dalas ng iniisip nyo, 'di ba? Naisip nyo ba na okay, after 200,000 miles masisira yung makina ng sasakyan mo, pwedeng palitan mo yan, and it will cost you a lot din, 'di ba? So sa electric car, ganoon din naman, mas lamang lang to kasi nga konti lang yung moving parts nito. Battery tsaka ano lang, 'di ba? Mga BMS. I mean, mas simple mga dre, mas simple itong sasakyan na to. Mas simple, mas madaling gamitin, mas economical. Isa 'yon sa naging basihan ko na kumuha ng Tesla. Anong klaseng sasakyan yung pwede kong i-drive na mura lang yung gagastusin ko buwan-buwan. At eto yun mga dre, no? $50 a month para sa pagcha-charge, di ba? Ito, ang ginamit ko mga dre, itong bato na to. Ito yung pinangkalang ko. Hindi talaga makapaniwala mga dre sa nangyari, nabalahaw ako rito. Yung matanda, sabi ng matanda sa akin, no, na-stuck ka dahil dyan. Sobrang nipis eh. Ano lang siya mga dre, anong tawag na ito? Ayaw lang kumapit ng gulong. Hindi siya stuck siya, paano ba? Mahinang klase yung gulong ko. At palitan ko ng gulong. Bibenta ko nga sa winter, tapos bibili akong iba. Kainis. Yan na lang ako nagpark, nakanguso. Sobrang ano mga tayo, sobrang nakaka-disappoint yung nangyari. Ganyan lang yun, no? Madulas lang. Tapos hirap na hirap siya. Hindi naman siya naka-ano. Yan. Tama-tama. Kaya ko na iusog. Stress na yata mga dre, no? Tinapos ko lang yung sala, babalikan ko na lang yung 2 kwarto tsaka yung kitchen kung sakali man. Hugasan ko pa ba to? Ito iniiwasan ko mga dre, no, yung maghugas na ito kasi ano sayang oras pag hinugasan ko pa yung ganito so tatapon ko na lang to. Kung dito ako mababalahaw sa amin mga dre, okay lang kasi wala akong maaabala. Ang kinaka ko kanina is nakabalandra ako dun sa daanan ng mga sasakyan, parang nabablock ko yung kalahati ng daanan, kaya nag-aalala ako mga dre, no?
Ito yung kanina yung first time na talagang sabi, ano bang klaseng sasakyan to? Napakahinang klase naman. Kanina yung first time mga dre, no? Kasi ano hindi naman siya balahaw Sabi nga ng matanda, hindi ka makaalis dahil dyan. Basically mga dre, nakapatong lang siya sa snow na madulas. Ikot ng ikot yung gulong, wala stick na yan, Sabagay, tama nga kayo. Wala, magaan kasi yung likuran ko Kanina, kampante pa naman ako mga dre, no? Kasi ang lambot ng snow sa gawi pala na yon, merong matagal na mga snow na sobrang tigas na mga dre, no? Naging ice na. Akalain mo mabalahaw ako. Mabalahaw ako sa flat na snow. Paano sasabihin na balahaw yun? Flat yung snow. Diba? Palastik ko. Titingin nga ako ng bagong Tesla. Nakakainis ako. Titingin ako ng ng dual motor. Tsaka yung itim yung interior. Mga tayo. Ko to. Pag okay yung presyo, isa-swap ko to. Inis Hindi pwede ang ganyan. Kanina iniisip ko na tumawag ng yung yung towing truck. Dahil wala, hindi talaga makaalis. Ang tagal ko sa ganung posisyon mga dre, kalahating oras yata mahigit. Ikot yung gulong din ng banda. What's the